Okay na ba? Yeah, game na. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago tayo magsimula, nais ko munang ipabatid ang mga sumusunod. Una, panatilihing naka-off ang mic kung kinakailangan upang hindi maabala ang mga tagapagsalita. Pangalawa, kung kayo man ay mayroong katanungan, maaaring ilapag ito sa chat box. Ang mga ito ay sasagutin pagkatapos ng diskusyon. Ako nga po pala si Lady Jane Bahinting, ang tagapagdaloy sa webinar na ito na may paksang pag-unawa at pagtaguyod, pagsasanay at pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa teenage pregnancy. Pag-uusapan natin ng isang mahalagang issue na nakakaapekto sa ating mga kabataan. Sa kabila ng modernisasyon, hindi pa rin natin maikakaila ang problema ng teenage pregnancy, isang hamon na nagbubukas ng pintuan sa masusing pagpapalalim sa pangunahing tagapahayag. Bago tayo magsimula sa ating pinakapaksa, tayo muna ay magsisimula sa isang maikling panalangin na pangungunahan ng inyong lingkod. Inaanyayahan ko ang lahat na yumuko at manalangin at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito. Ipinalangin namin ang iyong patnubay sa aming webinar. Naway maging matagumpay ito na puno ng karunungan at inspirasyon. Pagpalain mo ang lahat ng mga kasali at alagaan ng maayos na pagtakbo ng teknolohiya. Salamat sa iyong biyaya. Amen. Ayan, so bago natin formal na simulan ang webinar sa araw na ito, nais kong tawagin si Ginoong John Michael Angelo Bautista upang magbigay ng pambungad na pahayag. Okay, maraming salamat, Miss Bahinting. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kamusta? Handa na ba ang lahat sa ating talakayan ukol sa isang napapanahong isyong panlipunan panlokal? Marahil ay handa na lahat. Kakaibat sa pag-unlad at modernisasyon sa panahon ngayon, tila po subong-subong rin ang isyong panlipunan na tila hindi na maiiwasan. Isa na rito ang teenage pregnancy. Ang teenage pregnancy ay isa sa mga isyong problema hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Upang mas lalo pa nating mapalalim ang pag-unawa sa nasabing issue, narito ang ikalawang grupo upang talakayin ang pag-unawa at pagtataguyod, pagkasanay at pagpalawak ng kaalaman patungkol sa teenage pregnancy. Maraming salamat, Ginoong Bautista. Ngayon naman, atin nang simulan ang pagpupulong na ito. Maaari bang tawagin natin si Ginoong Michael Angelo Marcelo upang simulan ang diskusyon sa ating paksa? Teenage pregnancy, maagang pagbubuntis. Mga matatalakay. Una, ano ang teenage pregnancy? Ikalawa, teenage pregnancy sa Pilipinas. Ikatlo, ano ang mga impact nito? Ikaapat, mga aksyon ng mga gobyerno. At ikalima, konklusyon. Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng UNESCO, isa ang Pilipinas sa may mataas na porsyento ng mga kabataan na nabubuntis na maaga. Ano ang mga posibleng dahilan base sa pag-aaral ng UNESCO? Una, kakulangan ng edukasyon sa reproductive health. Ikalawa, limitadong access sa family planning at kahirapan. Ano ang teenage pregnancy? Ang teenage pregnancy ay tumutukoy sa maagang pagbubuntis ng mga kababaihan na may edad na 19 na taong gulang pababa. Madalas din itong tawaging adolescent pregnancy sapagkat ito ay tumutukoy sa pagbubuntis ng mga kababaihan na maaga. Ang teenage pregnancy sa Pilipinas. Ang pagbubuntis sa mga kababaihan Pilipino na may edad na 15 hanggang 19 na taong gulang ay bumaba mula 8.6% noong 2017 hanggang 5.4%
noong 2002. Sa mga kababayan may edad na 11 hanggang 15 na taong gulang na nanganak noong 2022, ang pinakamataas na porsyento ay naitala sa mga babae na may edad na 11 na meron 13.3% at sinundan ito ng mga babae na may edad na 18 taong gulang na merong 5.9% at mga babae na may edad na 17 taong gulang na merong 5.6%. Asahan naman na ang pinakamababang porsyento ng mga kababaihan na may edad na 15 hanggang 19 na taong gulang na nagsimulang manganak ay para sa mga edad na 16 na taong gulang na merong 1.7% at sinundan ito ng mga babae na may edad na 15 taong gulang na merong 1.4%. Noong 2022, ang Pilipinas ay nagtala ng 5.4% sa mga may edad na 15 hanggang 19 na taong gulang na nasa 1.6% sa kanila ang kasalukuyang buntis at lalampas sa 1% na 0.4% ang nagkaroon ng pagkawala ng pagbubuntis. Next slide. Sa larangan naman ng lugar ng tirahan, mas mababa ng kaunti ang porsyento ng mga kababaihang may edad na 15 hanggang 19 na taon na nanganak sa mga urbanong lugar na mayroong 4.8% kumpara sa mga mag-aaral ng lugar na 6.1% sa iba't ibang rehiyon. Ang rehiyon 10, Northern Mindanao na mayroong 10.1% ay ang mga pinakamataas na porsyento ng mga kababaihan na may edad na 15 hanggang 19 na nanganak na. Sinundan ng rehiyon 11 ng Davao Region na mayroong 8.2%, Central Luzon na mayroong 8.0% at Caraga Region na mayroong 7.1% na pinakamababang porsyento ng pagbubuntis ng kababaihan ay naitala sa Region 1 na Ilocos Region na mayroong 2.4% at Region 5 na mayroong sa Bicol Region na mayroong 2.4%. Mga impact ng mga maagang pagbubuntis, kalusugan at edukasyon. Okay, maraming salamat Ginoong Marcelo. Ngayon, upang mas mabilis na matapos ang talakayang ito, nais kong tawagin ang susunod na tagapagsalita, si Ginoong Michael Angelo Miranda. So, ayun, dumako naman tayo sa mga impact ng maagang pagkabuntis sa kalusugan at sa edukasyon. So, ayun, pumunta na tayo sa unang tatalakayin natin. Ano nga ba ang impact ng maagang pagkabuntis sa kalusugan? Next po. Sa kabataang buntis, may seryosong epekto ito sa kanilang kalusugan sa maikli at mahabang panahon. Ang mga ebidensyang nagpapakita na ang pagbubuntis at panganganak bago pa lubos na ma-develop ang katawan ng mga babae ay isa sa mga pangunahing dahilan ng disability-adjusted life years at mga kamatayan sa mga babae. So sinasabi dito na ang teenage pregnancy ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng ina at hindi lang sa ina kundi pati na rin sa sanggol na ilalabas nito. Ang mga nakababatang ina ay maaaring humarap sa mas mataas na panganib ng mga komplikasyon sa panahon ng pagbubuntis at panganganak tulad ng preterm na kapanganakan, mababang timbang ng panganganak at anemia. Ang mga teenager ay maaari ring mas malamang na makatanggap ng maagang pangangalaga sa prenatal na nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan ng ina at anak. Bukod pa rito, ang mga teenager na ina ay kadalasang nahaharap sa mga hamon sa pagkumpleto ng kanilang pag-aaral na maaaring nakakaapekto sa kanilang pangmatagalang kagalingan sa ekonomiya at pag-akses sa pangangalagang pangkalusugan. Ang mga emosyonal at psikolohikal na stressor ay karaniwan din na posibleng humantong sa mga isyu sa kalusugan ng isip.
kumbaga pinapaliwanag po dito na hindi lang po ito nakakaapekto basta-basta sa pangangatawan ng isang teenager na babae, kundi nakakaapekto rin ito sa pangkalusugan ng kanilang pag-iisip. Kumbaga, 'di ba, napakahirap noon, kaya ayun, napakahalaga para sa mga dadalang tao na teenager na makatanggap ng sapat na pangangalagang medikal, ayun, yung mga emotional na pagsuporta, moral support galing sa mga magulang, ganyan, at mga mapagkukunang pang edukasyon upang mabawasan ang mga epekto nito sa kalusugan ng kanilang katawan at pag-iisip. Next po. So ayan, may halimbawa tayo dito na maaaring makuha na sakit kapag nabuntis ng maaga ang isang babae. So ayan, una, yung mataas na presyon sa dugo na maaaring magdulot ng mga seizure. Ganyan, yung nakakaapekto yan sa utak, sa puso, ganyan. Yung mga atake. So ayan, pangalawa naman is systemic infection sa mga batang ina kaysa sa mga babae na nasa edad na 20 hanggang 24 taon. And kumbaga, hindi lang siya kapag bata kang nagkaanak, maaaring makaapekto ito sa respiratory system ng isang babae. At hindi lang yun sa babae, kundi pati na rin sa mga kabataang lalaki na kailangan talaga nating malaman yung proper way ng paggawa ng anak at dapat nasa tamang edad talaga. So, ayun po, next po tayo. Or, ayan naman po, pangalawa naman po is impact ng maagang pagbubuntis sa edukasyon. Sige po, next po. Sabi dito, ayon sa World Health Organization or WHO, kapag nagbuntis ang isang babae, ang kanyang kasalukuyan at kinabukasan ay nagbabago ng radikal at bihirang mapabuti. Batay sa isang pag-aaral ng UN, mas mababa ang tsansang makatapos ng high school o kolehiyo ang mga batang ina at mas mataas ang tsansang maging walang trabaho at mahirap sila. Ang masamang mga resulta ay umaabot din sa kanilang mga anak. So ayan, ang teenage pregnancy nga po ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pag-aaral ng isang kabataan. Ang mga batang ina ay madalas na nahaharap sa mga hamon na sa pagkumpleto ng kanilang pag-aaral dahil sa mga pangangailangan ng pagiging magulang at ang mga kaakibat nito ay ang pagkakaroon ng malaking responsibilidad. So ayan, magbibigay nga rin po ako dito ng ilang halimbawa or yung kumbaga yung pinaka nagiging epekto kapag nagkaroon ng teenage pregnancy sa pag-aaral. So ayan po, pagka po nagkaroon po ng teenage pregnancy sa pag-aaral, maaari rin pong tumaas ang pagkakaroon ng dropout rate. Kumbaga po, di ba, pagka po kasi maagang nabuntis ang isang kababaihan or kahit po yung kalalakihan man na habang nag-aaral pa, ay talagang napakahirap nun. Kumbaga, yung babae talagang magkakaroon siya ng kahihiyan na pumasok, kaya yung iba naiisipan na lang nila na mag-drop out. Sa kalalakihan naman, nauobliga silang panindigan yung kanilang nabuntis. Kaya imbis na mag-aral, nagtatrabaho na kaagad sila. So, ayun, pangalawa naman is nahihirapan makapagtapos yung mga maagang nabubuntis o nakakabuntis. Kasi nga, ayun, malaking responsibilidad agad yung natahak nila. Kaya talagang nahihirapan na silang mag-aral. Hindi na sila nakaka-graduate, ganyan. Tapos dahil di na sila makaka-graduate, nagkakaroon ng limitasyon ang kanilang karera sa buhay. Nababawasan yung mga oportunidad nila sa buhay. Kumbaga, mas nahihirapan silang pumasok sa magagandang trabaho, mas nahihirapan silang maging profesional. Ayan. So, pang-apat naman, ayun nga, sabi dito, ang masamang mga resulta ay umaabot din sa kanilang mga anak. Dahil nga sa nahihirapan sila, umiikot na ngayon yung cycle yung cycle ng paghihirap. Kumbaga, hanggang sa makarating na sa anak nila yon na naghihirap sila, hanggang sa mapunta pa sa mga susunod pang henerasyon ng kanilang pamilya. Yun po.
Mga aksyon ng gobyerno upang maagapan ang tumataas na bilang nito. Upang tugunan ang teenage pregnancies, ang lahat ng ahensya at instrumento ng pamahalaan ay iniutos na tuklasin at ipatupad ang mga praktikal na interbensyon tulad ng komprehensibong edukasyon sa sexualidad, edukasyon at trabahong oportunidad para sa mga kabataan at health promotion sa pamamagitan ng media at komunikasyon. So, next po tayo. Ayan, maraming salamat, Ginoong Michael Angelo, sa iyong diskusyon tungkol sa ating paksa. Ngayon, tawagin naman natin ang panghuling tagapagsalita para sa diskusyon natin ngayong araw na ito. Tinatawagan ko si Ginoong Marcelo upang mag-present ng kanyang discussion. Konklusyon. Po. Guys, pwede mo mag-cut na lang tayo. Di ko pa alam dito eh. Cut na lang kaya natin. Ayos naman yung una. Opo, pwede ko pong ipaliwanag to. Hindi ko pa napagandaan na rin. Cut na lang. Tapos, tayo. Ulitin dun sa ano, sa paliwanag mo, Michael. Ay, hindi. Saan ba ulitin? Hindi, diretso mo na, Michael, yung conclusion dyan. So, ayan. Dito tayo sa PH teen pregnancy sa mga highest in ASEAN. Makikita po natin na talaga namang sa... Wait, Michael. Dito ako magsimula sa conclusion dito. Sige. Tapos cut na lang natin, So, ayan. Dumako naman po tayo sa konklusyon ng ating pag-uusap. Next po. So, ayan, makikita po natin sa larawan ang pagkakaroon po ng maagang pagkabuntis sa iba't ibang bansa or iba't ibang rehiyon dito sa ASEAN. So, ayan, makikita po natin talaga na ang Pilipinas ay pumapangalawa. At ang pinakauna nga po dito ay ang Laos. At pangalawa, Pilipinas. Pangatlo ay ang Cambodia. At makikita naman po natin, ayan, sa larawan, na ang pinakamababa ay Malaysia. Talaga pong nakakalungkot man na isipin, talagang yung Pilipinas ay talagang pumapangalawa pa sa mga ganitong pagsubok sa bansa, di ba? Kumbaga talagang magiging issue po ito sa sa lipunan. So next po tayo. Ay, yun lang pala yun. Dapat pala pinaliwanag ko pa yung iba. Kala ko mayroon ba? Ilang minutes yun? Nasa 19. Tapos, yung part ni Camila pa. At Lady Jane, i-outro mo na to. Yung sa maraming salamat sa pakikinig. Sige. Sabihin niyo pag okay na. Go. So ayun, maraming salamat Ginoong Michael Angelo sa pagbabahagi ng iyong mga kaalaman tungkol sa ating paksa na teenage pregnancy. Ngayon, alam naman nating lahat na talamak sa ating iba't ibang lugar dito sa Pilipinas yung mga maagang pagbubuntis, lalo na nung mga panahon ng pandemya. Kaya hindi na lingid sa ating kaalaman ang mga detalye tungkol rito. Kaya
Maraming salamat sa ating mga tagapagsalita na nagbahagi ng karagdagan pang mga impormasyon tungkol sa diskusyon na paksa ng webinar na ginanap natin ngayong araw na ito. Ngayon, tawagin naman natin ang isang tagapagbuod. Tawagin natin si Miss Princess Shine Ramos upang ipahayag ang konklusyon at buod sa pagtalakay na ginanap ngayong araw na ito. Para sa pagbuod ng talakayan, ang maagang pagbubuntis ay tumutukoy sa mga kababaihan na nagbubuntis sa edad na 19. Isa ang Pilipinas sa pinakamataas ang rate sa maagang pagbubuntis. Kaya ang gobyerno ay gumawa ng paraan. Gumawa sila ng tugon dito. Ito ay ang edukasyon sa sexual. Gamit ito upang maipakalat ang impormasyon sa mga kabataan tungkol sa mga paraan upang maiwasan ang maagang pagbubuntis. Sa ganitong paraan, maaring mapababa ang rate ng maagang pagbubuntis sa ating bansa. May iba't ibang epekto rin ito sa kalusugan at sa pag-aaral ng isang maagang nagbuntis na babae. Ayan, maraming salamat. Ngayon, alam naman natin na yung teenage pregnancy ay isang napaka-sensitive na topic para sa atin, lalo na sa ating mga estudyante ngayong panahon na ito kasi nakikita naman natin na isa ito sa pangunahing dahilan ng kahirapan na laganap dito sa ating bansa. Ngayon, upang tapusin ang webinar na ito, tawagin natin si Binibining Camelia Joyce Lucas upang magbigay ng pangwakas na pahayag sa ating webinar. Sa pagwawakas ng pagsasanay na ito, hinggil sa teenage pregnancy, naway maging simula ito ng mas mabuting pag-unlad at pagbibigay halaga sa edukasyon tungkol rito. Sa ating pagtaguyod ng kaalaman at pagbibigay diin sa pangangailangan ng kabataan, nagbukas tayo ng mas malawak na oportunidad para sa pagbabago at pag-usbong. Pinapaabot namin ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat na nagbigay oras at dedikasyon sa pagsasanay na ito. Sama-sama tayong magtulungan upang maging katuwang sa paghubog ng isang mas maunlad at ligtas na hinaharap para sa ating mga kabataan. Muli, maraming salamat sa inyong paglahok at sana'y maging inspirasyon ang lahat ng ating natutuhan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Naway ang webinar na ginanap ngayong araw na ito ay magbigay aral para sa ating lahat. Maraming salamat muli sa mga tagapagsalita at sa mga dumalong ngayong araw na ito. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. At yan nagtatapos ang webinar ngayong araw tungkol sa teenage pregnancy. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Oh guys, picture na tayo, picture na. Ay, parang president. Oh guys, smile kayo ah.
Okay na siguro, ano. Okay na yan. Okay na yun, Edit na lang. Okay na to.